Check, 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 1, 2. This is our requested song. Ginagawa mo! To our individual lovers, may nakong kayo. There are times when you want how much it's gonna hurt. Run me home, closer. And we second. Gusto mo niyo sir? Ginagawa mo! Favorite? A1, 2, check. Okay. Ayun, naka-vlog rin tayo mga sir. So, welcome back again mga sir. This is Sowex. So, for today's video, ayan, may i-review tayo and i-testing tayo na sound card na nanggaling sa Mauno, which is yung kanilang Ceto Neo. Sana mas maganda kung black na. Hindi ko nga alam kung bakit pink yung pinadala na sa akin. So, anyway, i-explore natin yung mga features na ngayon, yan yung ginagamit ko ngayon as recording dito sa mic natin. And then, syempre, may mga multiple inputs rin tayo dito na kinoconnect. This is a sound card na pwede natin connect sa laptop natin or other sa computers na for example gamitin natin sa recording. And then pwede rin po ito sa mga live performance gaya ng gagamitin ko ngayon or isa-set up ko ngayon. Live performance, podcast, karaoke, videoke, pwede po ito kasi may pwede na rin itong gawing mixer eh. Kasi multiple inputs and connectivity yung magagawa natin dito. So yan yung tatalakay natin ngayon and kita-kits mamaya. Gaya ng intro kanina, ito yung na-record ko sa gamit ng sound card nito, yung Mauno Ceto Neo. So explore natin ngayon yung mga features nito and paano ito i-set up. So first of all, this is battery powered. So nakikita tayo ngayon isa charging. May makikita tayong 4 dots niyan. So, for example, tanggalin natin yung charger. Ayan. So mag-charge ka is nandito lang siya sa isang type ng USB yan. Yung DC 5 volts. So battery powered po ito mga sir. Kaya nakita natin dito meron na siyang 3 dots. Gamit natin isa direct connection sa laptop natin, pero yung ganito po isa hindi po siya nagsa-charge. Nakita natin kanina nagbi-blink-blinks pero ngayon wala na kasi kung once na kino-connect natin siya sa ganito sa laptop natin, 5 volt ang siya, dito siya nagkukuha ng supply sa battery pero dito hindi siya nasa-charge. So yan lang yung tandaan natin na kailangan natin siyang i-charge na gamitin. So para pwede natin tanggalin yan. So ibig sabihin battery powered na siya. Wala na siyang power. So ngayon data lang yung kinukuha natin dito sa laptop natin. So sa mga inputs, multiple inputs po ito kasi pwede natin siyang gawin as mini mixer. So first input is, patay mo natin yung microphone, is yung ganito, yung XLR mic na pwede or combo na siya. XLR and PL, pwede po dyan. So balik natin dito. So yan yung mic na ginagamit natin dito. Ito, yung dynamic microphone. And then pwede ka rin dito gumamit ng condenser microphone gamit ng 48 volts phantom power. So pwede po dyan. So ngayon hindi natin kailangan yan kasi dynamic microphones to. So maganda dito isang may preamp po siya kasi may gain na po siya. Yan. Gain knob. And then may meter po siya in case sa level natin na yan. Umiilaw po siya yan. So dyan is hindi siya clipping. So kung ganyan, siyempre clipping na yan. Ito on natin. Check. Siyempre walang nalabas yan kasi kailangan natin ng direct monitoring yan. Mamaya explain ko kung ano yung direct monitoring. Hindi na mamaya, ngayon na mismo. So pag sinabi natin direct monitor, ibig sabihin, pwede natin siya gamitin as live performance. Gaya nito, ayan, magsasalita ako sa mic. Check 1, 2, 1, 2 yan. So may mga monitors tayo na pwede gamitin sa microphones natin. So yung ginawa ko lang is, meron po itong headphone out as monitor. Ayan, gamit ng 1/4 inch, 3.5 mm jack. Direct sa natin sa auxiliary ng monitor speaker natin. Pero dito siya kukuha ng volume sa phones. Kasi kung wala, ayan, check, wala. So natin, lagyan ng volume. Check. So dyan siya magkukuha ng volume sa phones mismo. So kung tanggalin natin yung direct monitoring, check, wala tayong audio pero magsisend ng signal dito sa laptop natin or meron siyang signal dito sa headphones nang wala kasi yung monitor lang to eh. Connectivity is pwede po tayong mag-auxiliary dito. Ayan, may auxiliary 3.5 mm jack lang dito. So pwede ka rin dito mag-connect ng player, DVD kung uso pa ba DVD ngayon or CD. So laptop, auxiliary, pwede po dyan, mag-connect ka dyan. Pero yung gagamitin natin ngayon is Bluetooth. Kasi pwede po dito is Bluetooth connectivity. So may kita tayo dito na BT or Bluetooth. Yan. So naka-off po yan ngayon. So ano natin? Ayan. So naka-pair na po yan. So connect natin yung tablet natin dito. Punta tayo sa Bluetooth.
And then, pangalan niya isa Monocaster Sito Neo. So, syempre, dyan tayo kukuha ng audio. And then, yung volume niya is nandito sa aux or auxiliary. So, yan lang yung confusing dito kasi yung auxiliary and then Bluetooth is isa lang yung knob niya. And then, yung isa pa is yung audio sa USB is nandito rin. Yan yung medyo downside ng ganitong mixer. Isa lang yung control ng volumes nito. For example, ayan, mag-play tayo dito ng music. So may marinig tayo sa monitor natin. Yan. So kung patay natin, mag-replay rin tayo ng music dito sa USB natin. Same music rin. Si Galvanized Steel. Ayan. So off natin dito. Ayan o. Naka-off na po yan. Ayan o. And then, dito na rin. Ayan, naka-on na yung USB natin na music. Mas malakas lang sa USB. Para sa akin. Ayan. Yan. And then, syempre, pwede natin yung pagsabayin. Kaso, isa lang yung volume niya. Yan, nag-remix na siya. Yan lang yung isang downside ng auxiliary niya. Isa lang yung knob ng volume. Kaya medyo nag-mimix yung levels ng mga inputs natin. Yung ito naman is yung USB stream out is para po ito sa, I think, try natin dito. Kasi parang ano yung output na to is para na po ito sa streaming. Ganito nakita ko dito. Ito yung output niya, yung stream out. Pero hindi ko pa siya na-try kasi headphones out, walang lumalabas na audio dito. So disregard na natin muna yan kasi hindi pa siya na-explore ng music niyan. So yung maganda dito is yung tinatawag natin na live performance na effects or pang karaoke or pang pag-enhance ng boses natin. So on natin yung direct monitoring. So ngayon naman explore natin yung kanyang pwede or gamitin natin siya sa live performance ngayon. Kung ano yung mga features or mga effects or mga buttons na nakalagay dito or paano siya gamitin. So una, may nakita tayo dito na reverb presets. So on natin yung monitor, tingnan natin yung volume. Check 1 2 1 2. So may audio tayo sa mic ngayon kasi diyan yung reverb presets. So again, wala ng epekto to sa stream out na to yung purpose niya. Yan. Reverb presets, i-allow to ko once na pindot natin. So ngayon, isa plain po yan or naka-off yung reverb presets niya. So I think meron siyang 6 ata na na presets. So una, try natin itong original. Yan yung original pala. So hindi pa siya mag-ilaw kung This is the original reverb presets ng Mauno Sito Neo. Next naman, mag-iilaw to. Hindi ko mapakinggan yung boses niya. Pero ganito yung effects ng reverb niya. Check 1 2 reverb. This is the reverb effects of Mauno Sito Neo. So yan yung unang effects niya. So next naman, church. Ayan. May narinig ako may nagsalita yung babae dito. So kulay pink. Church na reverb. Check 1 2 1 2 1 2. Ayan. May reverb siya or decay ng konti pero mabilis. Check 1 2. So third effects, ito hall, yung kulay pula. Hall. Check 1 2. Hey, this is the Sito Neo hall reverb presets. So medyo masit-sit sa I think yung decay niya is medyo mabilis pero medyo malawak yung hall yung effects niya. Ewan ko anong sinabi niya. Pero kulay green siya, pang-apat na effects. Check 1 2. Ito parang hall siya pero medyo mahaba yung decay niya or medyo matagal mawala yung reverb. Check. Ayan. Check 1 2. This is the Sito Neo. So next effect, reverb preset. Ito yung kulay blue. Check 1 2. Check 1 2. Walang pre-delay and then walang decay or sobrang bilis ng decay niya. Yan yung Then next, ito, balik na tayo sa original. So, hanggang lang, 5 yung effects ng reverb niya. Check 1, 2, ito yung original niya. So, sidechain naman, ito yung sabi natin na pakinggan natin sa mga DJ, live announcements, or sa radyo na nabibiglang nagdadaking yung background music habang nagsalita yung DJ. So, yan, maganda yan sa mga live performance, yan, mga sa MC, sa mga program. So, try natin dito mag-play ng music.
I think sa ano lang, sa laptop lang para mataas yung auto kasi medyo mahina sa ano sa tablet or sa Bluetooth yung audio niya. Ayan. So mapi-play tayo ng background music natin sa laptop o sa USB. So magsasalita tayo habang naka-on yung background music natin. So ito yung yung purpose ng sidechain. So una-una is wala pa yung sidechain. So lagyan natin ang sidechain. Check 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is a sidechain of Monocaster C2NEO. So ayan, so napakinggan natin na medyo nawawala or yung lumihina yung background music natin habang nagsasalita tayo or habang nagpipick up ng audio yung mic natin. So ayan, yan yung unang effects ng sidechain. This is music only na sidechain. So binabawasan niyo yung audio ng background music. So off natin. I think pwede ito i-steady. Ayan. Ayan, parang ano siya, yung next na sidechain is parang ano siya. Na parang tinatanggal niya yung high frequencies. O parang nagmo-mono or parang nag-echo yung tunog niya. So ayan yung tinatawag natin na sidechain. So off natin by steady. Ayan. So off natin yan yung isang naka-sidechain. So next naman natin yung tinatawag natin na direct monitor. So kung patay natin ito, mawawala yung headphones out natin or yung monitor natin. Check 1, 2, 1, 2. So ibig sabihin, yung audio na to isa magde-direct na lang siya sa laptop natin. So hindi na sa dadaan sa monitoring natin. Ginagamit to, I think, para kung gusto mo is mag-record lang or hindi mo gagamitin sa live performance. So again, on natin. Mag-on yung monitor natin yan. So ayan, or pwede rin dito. Yan. So wala nang volume yung monitor natin or phones. Check 1, 2, 1, 2. So ayan, yung purpose ng direct monitoring. And then, next naman is yung natawag natin na pitch preset. Ito yung nagbabago yung boses mo. So testing natin yung isa. Ito yung default ng voice natin. So next is female, yung babae. So ayan yung pitch preset ng woman. So anyway, let's try other voices including babae. So next is press natin yung this button. So the sound card. Male. So ito naman parang parang wala nagbago sa boses eh. Check, this is the male version ng pitch preset ng Monocaster C2NEO. So wala, parang reverb lang yan. So I think hindi mo ata pwede pagsabayin yung reverb. Try natin. Yan. So ay may napansin rin ako na medyo nagka-cut off yung effects bago ka mag-salita. So for example, set 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan, nagka-cut off siya. And then I think mag-delay ng 1.5 seconds yung effects. So check 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan. So medyo may delay siya ng konti. Baby. So ito naman yung baby, yung ginagamit ni Chooks TV sa streaming niya. Parang ganito ata yan. Oh, ayan. Oh. So other presets is ano pa ba dito? Ito, check. Ito naman yung para sa Soko, yung Anonymous. So hindi ako pumatay ng mga biktima so yung droga isa hindi namin yung pinasa sa mga courier namin. So mura lang yung benta namin ng mga shabu dito. So ayan lang. So yan yung mga preset ng Monocaster C2NEO. Monocaster C2NEO pala. So noise reducer is naka-on po yan hanggang kanina kasi medyo mahangin dito and may mga background noises tayo na mapakinggan. So tanggalin natin . So ngayon i-test natin yung noise cancellation na feature ng So ngayon is naka-off yung noise cancellation natin. So marami tayong ma-pick up na background noises. May dalawang klase ito may low na noise reducer and then yung high na noise reducer. So next naman natin is yung low. Ito yung low na noise reducer. And then next naman is yung high na noise reducer. So ayan yung noise reducer natin. So naka-off na po ngayon yan.
para ano. So lagay na natin ng ano ng low lang kasi marami tayong background noises na pakinggan dito. Manok, aso, motor, ang butso, lahat dito na may pakinggan tayo dito. So sa soundpad naman is parang parang sampler to eh. So I think meron ako dito nakasave kanina na sinample ko. Yan. So dito wala. Pero hindi po ito yung default na ano na sampler. So kung paano gumawa niyan, punta ka dito muna sa or parang ano na to record eh. So yung gagawin natin muna is delete muna natin yung sinave natin kanina by long press. So mabibink yan and then mawala. So ibig sabihin bakante na to yung ganitong slot ng sampler or soundpad. So magre-record tayo, dapat isasabay mo i-play yung audio and then yung pag-press mo ng button. Gaya nito is mag-play ako ng audio dito. Ginagawa mo. Yan, so ginagawa mo. Bawasan natin ulit. Ayan. Ginagawa mo. So once na mag-play, ano mo rin, ang sabayan mo rin pag-click ng button. Kaya itong ginagawa ko. Ito, 3, 2, 1, play. Ginagawa mo. Yan. So automatic na po yan magsisave. Hello? Ginagawa mo. Yan. So Ginagawa mo. yan. Ginagawa mo. Yan. So may sample na tayo ng isa. So gawa pa tayo ng isa. Yan. So again, clear mo natin baka may nakasave tayo dito. Yan. Ginagawa mo. Ginagawa mo. So yung mga sir yung natin konting demo ng Sito Neo, Maunocaster Sito Neo ng sound card na pwede sa live performance. So Ginagawa mo. yan. So syempre yung ginagawa ko. So ayan, no? So nasa side chain rin pala siya sa sampler, no? Ayan, try natin. Ginagawa mo. Wala hindi siya nasa side chain sa sampler. So yung mga sir, yung kung gusto nyo order ng ganitong klaseng sound card, mabibigay ako ng link sa taas, sa baba pala ng description. Lagyan natin ng reverb. Ayan, reverb. Check 1, 2, pitch perceive, woman. So yan, so kung gusto ko order ng ganitong klaseng sound card, visit nyo na ng Shopee or Lazada, link sa description. Thank you again mga sir, and see you in the next video. Ginagawa mo.